Matinding pinsala sa agrikultura ang iniwan ng habagat sa Bataan. Ang mga pananim na palay hindi na mapapakinabangan dahil nabulok matapos mababad sa baha. Live mula sa Hermosa, Bataan, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, kumusta mga kapatid nating magsasaka dyan? Jiggy, bagamat muli nang sumikat ang araw ngayon dito sa Bataan, nangihinayang naman ang marami sa mga magsasaka matapos masira nga ang kanilang mga pananim dahil sa habagat. Kasabay kasi ng unti-unting paghupa ng baha, tumambad naman ang mga pananim na nabulok na matapos ilang linggong mababad sa tubig. Ang ginagawa ngayon ng ilang magsasaka, sasabayan daw nila yung pagbaba ng tubig para muling araruhin naman yung mga nababad na palayan. Dinadaing kasi nila na halos katatanim lamang nila ng palay dito sa lugar bago mangyari itong walang tigil na ulan. Narito ang pahayag ng ilang mga magsasakang nakausap namin. 2 beses na po kaming naglagay, parehas pong sira. Sa kagaya ko po ng magsasaka, napakahirap po dahil unang-una mataas pa po yung konsumo. Hapa, so talagang walang-wala. Jiggy, sa tansya ng Bataan PDRRMO, aabot sa halos kalahating milyong katao ang pinaka-naapektuhan dito sa buong probinsya ng Bataan. Kasama na rito ang mga apektadong magsasaka at mga mangingisda kung saan mahigit 50 milyong piso ang inisyal na estimated na damage cost or damages na nangyari pagdating sa sektor ng agrikultura. Jiggy. At Mon, bukod sa mga palayan at dyan sa barangay na yan, kung saan ka nakatayo, marami pa bang lugar na baha pa rin hanggang ngayon? Yes, Jiggy, dito sa Barangay Almacen na pinasok na natin yung pinakalooban, talagang meron pa rin na hanggang tuhod na baha na nararanasan ang mga kapatid natin dito sa area. Pero actually, hindi ito makapasok, no? Kung hindi ka sasakay ng bangka. Kaya ngayon, halos malalakaran na talaga itong area at hindi na talaga kakayanin din ng bangka dahil sasayad na siya dito. Ito na lang halos mga around 100 to 150 meters lamang ang haba nitong kalsada na yan na may tubig pa dito sa naturang barangay. Pero sa ibang kalsada, unti-unti na rin namang humuhupa ang tubig, kaya naman nagsisimula na rin maglinis sa mga residente. Mahirap daw kasing alisin kapag nanikit na ang iniwang putik ng baha. Narito ang pahayag ng ilang residente. Mahirap. Kasi taon-taon na lang ganyan nangyayari. Talagang makapal na ang putik. Pahirapan ka talaga. At Mon, ano ang tulong ng LGU dyan sa mga binahan lugar? Well, sa ngayon, Jiggy, inirekomenda ni Bataan Governor Joet Garcia na maisailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Bataan. Yan ay para ma-access daw kahit papano yung 30% na quick response fund ng mga lokal na pamahalaan para makatulong sa mga apektadong residente. Pwede rin daw makapag-calamity loan kapag nagkataon. Tingin ni Garcia, abay gumana naman daw kahit papano ang mga flood control projects dito sa probinsya. Sadyang malaki lang daw talaga yung volume ng ulang bumagsak dito sa kanilang probinsya, kaya ganun na lamang daw katindi yung mga naranasang pagbaha. Almost more than a month daw yung dami ng tubig na talagang na-monitor nila na ibinagsak nga ng mga ulan nitong nakalipas na 18 araw. Pero panawagan ng gobernador may sakatuparan daw sana yung tinatawag na Coastal Defense System na iminumungkahi nila mula Bulacan, Pampanga at Bataan na magpoprotekta sa mga coastal towns ng 3 probinsya. Narito ang pahayag ni Governor Garcia. Ito po ay magkakaroon siyempre ng dike, water pumping station, floodgates para ma-manage yung pasok at labas ng tubig. At tingin ko ang isang tingin namin ang isang talagang malaking maitutulong sa ating region ay yung water catchment, water impounding. Jiggy, sabi ng mga residente, kung magtutuloy-tuloy itong katulad na halos buong araw hindi talaga umulan dito sa malaking bahagi ng Bataan, posibleng pamaya-maya daw o ilang oras lamang ang bibilangin, huhupa na rin daw ng tuluyan itong baha dito sa area ng Barangay Almacen, pati na rin sa ibang kalapit na barangay na malapit sa ilog. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Hermosa, Bataan.
Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.